sa Raider. Wala naman sir. Pag ano lang daw, pag on daw niya ng umaga, nagtuloy-tuloy lang yung ugong nung fuel pump. Mas matagal bago matagal bago tumigil. Anong history ng motor? Narimap ba dati? Hindi naman sir, stock lang. Kasi pag ganun na tumatagal yung ikot ng pump, ang kumukontrol lang kasi ng pump trigger ay computer box. Wala Ah, naman okay siya. control siya. Sige sir, salamat po. Topic natin. So, yung una natin topic. Di ba unang topic natin, CO, 3.5%. Sino naka-attend doon? Attend. Second topic natin, ACG system. Third topic natin ay CKP. Tapos, ang per topic natin, ano yung nakaraan topic natin? Fuel pump. Hmm? FI program, sir. Pump system. Pump system yung nakaraan. So, meron na tayo naabot na 4 na topic system. So, 38 participants pa lang tayo, konti pa rin. Check na sila sa GC. Ngayon, magtatanong ako. Uh, about doon sa unang topic na CO 3.5%. So, alam ng karamihan na yung nakalagay doon sa guide ay para sa emission daw. So, nakalagay naman doon sa manual ay emission. Correct naman, emission. Pero, ang nakalagay kasi doon, idle mixture setting. Ano yung ibig sabihin nun? O 3.5% idle mixture setting. Paano siya siniset? Sino ang nakakaalam? Kaya mga sir, pinapagawa ko yun ng assignment, pinapagawa ko yun ng schematic kasi diyan ko binabase kung paano kayo nakinig. Kasi karamihan, halos si isang pattern ang buhit. Yung ibang topic, hindi na nailagay doon sa mismong ginagawang schematic nyo or diagram tawag doon. Kaya nagpapagawa ko ng assignment kasi yan yung katunayan na nakinig kayo at nag-take note. Every time na may training ganito, magte-take note kayo kasi kapag nakatulala na kayo dyan, di kayo nagte-take note. Once na pagpatayan ng monitor, makakalimutan nyo na yan. At kapag Timo, sa GC, pansinin nyo, sa iba't ibang GC na binuo ko, halos ang GC ko ngayon ay nasa 206. Pang ilan kayo. So halos karamihan ng GC. Tingnan nyo, magtatanong sila, sir, ano ba voltage ng ganito? Ng papuntang stator? Ano yun ba yung adjustment ng itong IC? Paano ba ito pinipihit? Diba? Ang dami akong chance na binibigay sa kanila para mag-aral. Ayaw naman nila mag-aral. Tapos pag time na may encounter sila, nagtatanong. Yan yung purpose ko na kailangan nyo mag-take note at umattend din ng training. Bigyan nyo ng time kasi 9 to 11, karamihan naman dyan online. Plus, kapag hindi naman online yung iba, may review naman kasi may reply yan. Bukod lang sa CO, hindi ko siya nagawa ng reply ko nang hindi ko pa nababayaran yung Zoom. Kailan ko pa lang ito pinili na license ko dito. So, ang tanong ko doon, about sa CO na 3.5% na idle mixture setting. Paano siya ginagawa? Paano yun siya explain? Ikaw, ikaw ba ng sample? Paano nyo i-explain ang 3.5%? Kaya gusto ko maklaro sa inyo yan kasi ang dami nagpatanong sa group chat. Halata mo talaga na hindi nakikinig. Yan. Kasi mga sir, pag natapos natin yung 10, pag ilan na tayo ngayon? 4. Pang 5 ngayon. Tapos sa 5 na to, hindi natin alam kung mauubos natin ngayon yung 5.
So, pag naka-10 na tayo na topic, meron tayong gagawing quiz. Meron tayong gagawing parang exam sa group chat. Ayun, kailangan napasahan nyo yung bawat exam na gagawin natin. Kasi once na hindi kayo nakapasa mga sir, babalik ko kayo sa group chat na tatanggalin ko kayo sa official. Gawa ng kulang pa kayo sa review. Babalik ko kayo kapag nakabisado nyo ulit. Ganun lang naman ang pag-aaral eh. Gusto ko makabisado nyo yan kasi karamihan ng mekaniko ngayon, kahit sabihin na mga kilalang mekaniko, kahit mismo sila mga sir, kahit sabihin, minsan, gayabang sila sa Facebook na basic ang daw, pero pag sila mismo gumagawa, hindi nila mapatindihan. Magtatago. So ano ibig sabihin or paano nyo ipapaliwanag yung CO na 3.5%? Bukod doon sa emission. Sino ang tataas ng kamay? Wala. Sige, lipat tayo. Kung di nyo masagot yung CO, doon tayo sa ECG. Ngayon, nakarang topic, may tinapik about yan sa ECG na yan. So pag sinabi natin ECG system, nandyan yung relay, nandyan yung alternator, ilang ampere ang meron sa tatlong wire na yan. Pinaka-max na inaabot ng ampere ng wire ng alternator. Tatlong wire yan. Ilang ampere yan? 20 ata, sir. Raise hand. Pwede kayo mag-click ng raise hand kapag gusto nyo sumagot para mas maganda ang click niya raise hand. I-mute ko muna lahat ha para malinaw. Ngayon, pag may isasagot, raise hand. Ibig sabihin, uma-attend lang kayo, hindi kayo nakikinig or hindi kayo nagte-take note. Yan yung kahalagaan ng take note. Paano pala pagka nag-i-explain kayo sa customer, hindi nyo mapaliwanag yan. Nasunog yung original na socket. Bakit? Ilang ampere? Pwede kayong gumamit dyan ng temperature. Alam niyo yung temperature, ganyan yung ginagamit dati sa COVID. Inabaril sa ulo natin kapag malaman mo kung mainit ka. Pwede nyo gamitin yan. Lalo sa mga computer box. Para malaman nyo kung ang computer box ay umiinit or normal lang yung init. Ilang temperature ang max na degree ng ECU? Yung heat ng ECU. Ilan ang max? Oh, 40 to 42 ata, sir. naku, may lagnat na yon pag 42. Lagnat 20 na yun. amps. Pag 42, pwede ka na magdito ng itlog doon. Napanood niyo yung vlog ni Sir Mel? 42, 50, 45 na yun. Marami pa talaga kayong aralin mga sir. Okay, minute ko muna ha. Maingay. Ayun, may sa group chat, sa chat board, mayroong nagsabi 36. Very good yan mga sir. Ang max ng ECU hanggang 36 lang ang init yan. Kapag umiinit na sobra yan, ibig sabihin, may problema siya sa mismong system niya. Pwedeng overcharging, pwedeng yung battery hindi tumatanggap ng karga, or may grounded o may shorted ang hardware. 36 lang mga sir ang max niyan. Sagot ni Sir RJ. So, ang tanong, ECG system. So, syempre, sa ECG system, meron siyang tatlong wire na output. Natapin ko nakaraan.
Ito yung ating ECU. So yung kabila, ito yung mga pin. Ito yung sa gitna. Yung gitna, yan yung in. Yung sa dulo, yan yung out. Yung out na yan, ang tatlong pin na yan, yan yung papunta doon sa alternator or sa stator. Okay. So sa Yamaha, ilang max voltage ang lumalabas dyan papunta doon sa generator? Sa Yamaha. 37. Ha? Yan daw? 37. Parang mali at sa patinig ko ah. Ah, yun yung hinahanap ko sa mga ginagawa yung assignment. Correct naman kasi natutuwa naman ako gumagawa ng iba pero hindi parang ilan lang yata nakasagot niyan. Ilang voltage ang lumalabas diyan papunta doon sa stator para mapaikot niya yung magneto, yung flywheel. Tatlo yan, alternating yan. Sa Yamaha, 45. mali. Yamaha. Ngayon, sagot ni Sir Carlo. Sa chat, 35. 35 voltage ang lumalabas dyan sa AC, sa output na yan. Tapos sa Honda naman, tama to. 50 volts. Ayan. Kaya, pag mag-check kayo nito, ayan na, para sa hindi nakaabot na karan, hindi umatin ng mga training. So, tandaan nyo, ang pumapasok dito sa gitna na to, ang pumapasok na positive dito, o yung voltage ay 12 volts. So, papasok pa. 12 volts ang papasok dito ha. Tapos, mag-generate ngayon yung capacitor na yan at mag-generate yung generator dyan sa loob. Lalabas dito sa tatlong linya na to. Kapag Yamaha ay 35 volts ang max. Yan na. Ang pinaka-minimum hindi ko pa na-try pero kapag bumababa na siya ng around 20, hindi mo siya mapaikot yung magneto, nagkakaroon ng error. Yung magneto mabagal umikot. Sa Honda naman, ang lumalabas dito ay 48 around 50 pababa volts ang lumalabas dito. So kapag mag-check kayo niyan kung pag-start niyo na kahit nakabunot yung socket na to. So multitester niyo. Pag-start niyo, tutunog yung relay. So dapat ang lalabas dito pag Yamaha ay around 35 volts ang max. Kapag Honda ay 50 volts. Take note niyo na. Ang pumapasok dito, positive, negative, mga big wire yon. Galing siya ng battery. So ang source nito ay battery. 12 volts ang papasok. Kaya lang tumataas ang voltage kaya gawa ng capacitor. Siya yung nag-maximize yan o siya nag-generate niyan. Para mapaikot yung magneto, depende sa RPM or sa program na nilagay ng computer box doon yung para mapaandar yung motor. Kasi pag mabagal ang ikot, mahihirapan mapa-start yung motor. Dapat quick. Ayan. Sa Honda, mas ano siya, mas quick. Ang ano niya kasi nasa 50 volts siya, around ganun. Ganun ang pagte-testing ng voltage niyan. So, 49 participants tayo. And 16. Take note nyo yan ha. Sana sa next assignment nyo, pwede nyo na kumpletuhin yung assignment. Depende mula doon sa CO hanggang sa ACG, sa CKP, sa pump, o sa CKP yan. Kumpletuhin nyo na. Pwede nyo nang buuin yung computer box. I-connect nyo na. Kasi lahat ng pin na yan na nakikita nyo dito, merong 24, merong 33 pin. Lahat yan mga sir, balang araw, makukumpleto nyo siya kung saan siya papunta. So, karamihan ng lumalabas dito ay 5 volts at negative trigger. Karamihan ng lumalabas dyan. So, may mga input dito at merong output at merong trigger. Yan. I-mute ko lang kasi may nakakasingit. Yan. So, may question? So, about naman tayo sa CKP. Nasaan na ba CKP ko? Ayun. Marami na ako na collection dito na CKP na puro sira. Halos 10 na ito. Mayroong dito naman nagbigay dito.
Yan, meron dito, mukhang bago, pero sira. Ayan. So, nakikita niyo yung CKP sensor na yan. So, meron siyang mas mataas, sumunod, sumunod, sumunod. Ayan. So, lahat yan may kanya-kanyang function. Hindi pa kasama dito, yung topic natin nakaraan, basic lang yun. Hindi pa kasama dito yung mga program or mga other. Kasi meron pa itong tinatawag na DOWAL, DOO. Yung bawat DOWAL na yan, may kanya-kanya silang iba naman ng function. Soon, may open ko sa inyo yan para kaso lang sa mga promo na mauuna yon. So, yung una, yung mataas na yan, para yan sa ignition. Diyan ngayon, kumukuha ng trigger si spark plug or yung ignition na, di ba, every time na nag-RPM, pumipitik sa dulo ng spark plug cap. Yung sumunod naman dyan, yan naman yung injector. Yan yung trigger ng injector, siya yung sensor ng injector. Yung pangatlo, sensor naman ng fuel pump. Yan. Yung pang-apat, siya naman yung sensor ng full code. Yan. Sa full code mo to. So, take note nyo yan. So, question. Sino ang may advanced question? Yes, hello, sir. Sige, sir. Yung sa full court, sir, hindi ko maano yun. Saan yun nga pala? Full code? Full code. Full code. Yun yung yun yung DTC o yung error. Okay. Halimbawa, nagmalfunction yung flywheel, nagmalfunction yung magneto, hindi umikot ng tama, madidetect niya na mayroon malfunction sa kanya. Huminto ka lang or madelay ka lang ng 3 seconds or bumagal ka ng RPM. Automatic magbibigay siya ng information kay ECU na may error. Pag Yamaha, error 12. Kapag Honda, error 52. Parang ganun ang lumalabas. Kung di ako nagkakamali, 52 sa Honda eh. Yun yung fault code. Yun yung error. Kasi, bawat sensor, may kanya-kanya silang code. Ibig sabihin, kapag may code, kapag may code at mayroong naka-assign na code sa bawat sensor, mayroong program. Lahat ng sensor may kanya-kanyang program yan. Hindi pwede na basta lang sa sensor. May pinanggagalingan siyang program. Kasi karamihan ang nakikita nating program, fuel tsaka ignition lang. Pero lahat ng sensor na nakakabit sa motor may program siya. Sir, ano nga Question. yung Daw? Okay ulit, sir. yung sa Honda, sir, sa Yamaha 12, sa Honda, Kung di ako nagkakamali, sir, sa Honda, error 52. Error 52 siya. Tingnan ko lang ha. Kasi makakalimutin na rin ako pagdating sa code na yan eh. Parang Honda. Kalimutan ko na yung sa Honda. Ayun. Error 52. Error 51. 52-1. Pag 52-2, siya naman yung alternator. 52-1 pag sa Honda. Hmm. Actually, sir, pagka nagmamadali ako, pag naghahanap ako ng code, ginugoogle ko na lang. Naniniwala naman na sa Google eh. Madali naman siyang, lalo yung mga code ng yung OBD code. Pag sinabi kasing OBD code, yun yung may mga may P sa unahan. Tawag dyan, OBD code tawag dyan. Pag sa OBD code, ang katumbas ng error 12 ay P0335. Yan. Yan yung nagiging error. So pag P0335, ginagamit din yan sa mga sasakyan, hindi lang sa motor. Question pa mga sir? Baka meron pang may question.
So about naman dun sa CO na 3.5% sa mga Yamaha, Honda, yun yung hangin na para sa idle mixture. Kasi sa idle mixture, konektado dyan yung IEC. Siya lang naman ang kumukontrol para makabuo tayo ng CO na 3.5%. So dapat sa idle pa lang, ang kabisado dapat natin paano natin itatama ang mga calibration ng bawat air sa motor. Ayan. Sa next training natin, ang magiging topic natin yung mechanics guide, saka yung mechanics troubleshoot guide, saka yung Apex. Ilalatag ko ulit sa inyo yan kasi marami kasing nakakalimot sa paggagawa ng motor na kung saan-saan na lang sila gumagalaw every time na may ginagawa silang FI. Yan. Then soon, inaayos ko lang yung pwesto ko. Bali, o-open na rin yung kumbaga training area ko dito. Ang level 1 natin, gagawin na nating parang theory, familiarize, tapos lesson. Ang level 2, gagawin na nating engine, FI or mga carb, biak, kabit, hanggang sa makabisado mo yung pagbubuo ng makina. Then mga torque, siyempre yung tamang paghihigpit doon sa mga tornilyo na hindi lang basta-basta natin sinisinsil, tamang gamit ng tools. Yan ang level 3 natin. Yan naman yung mga wiring, FI sensor, or other uh, topic. Then sa level 4.0, yan yung nilatag ko kayo na yung update ko sa page. Yan na yung may mga program, ABS, ECU repair. Pagdating dyan mga sir, hindi na free yan kasi ano na yan eh. Medyo para rin sa mga professional or gusto maging biyasa. Yung iba naman, nag-aaral ng sarili, nanonood sa YouTube, kanya-kanyang diskarte para matuto. Iba, bumibili sila ng mga modules, sinisira mismo nila. Then, ang ginagawa nila naman ng iba, bumibili sa akin ng mga tools na promo para maunti-unti nila na makompleto kasi ang mahal kasi pag bumili ka ng mga programming tools at mga pang-repair ng tools. Yun yung kasama natin sa 4.0. Then, ah pag balik ko galing ng Kidapawan, i-announce ko naman yung about doon sa TESDA certificate kasi di ko alam kung paano magiging sistema pero sa Kidapawan kasi mag-i-start yung mga attend ng training actual, nagkakaroon na silang certificate ng in situ. Napakalaking bagay yung in situ mga sir kasi sa DTI kasi kapag nag-a-apply tayo, hinahanap na yan lalo sa motor shop, hinahanap na yung in situ. Kumbaga yan yung magiging license ng mga mekaniko. Na pag meron kang in situ, hindi ka basta-basta na, 'di ba? At hindi ka rin basta-basta papayag na sigaw-sigawan ka ng mga customer. Minsan may mga customer din kasi ng mga ugali hindi maayos eh. Yan. Yun yung magiging parang license natin. Jensan, wala pang ano sir, Kidapawan, mag ano ka na lang. Itong April 30, 1 p.m. start na ng training dyan. May 1, May 2, May 3. Yan ang araw na nandyan ako sa Kidapawan. So, sa mga malapit dyan, kaya nyo namang ibiyahe, pumunta na kayo para ang ituturo kasi dyan puro na mga sir, kahit pa mga baguhan pro kasi ang iti-training ko dyan, yung mga dati nang nakati na training din, merong mga sumali na mga baguhan. Ayun. So, ito, start na tayo. Ayun, so ang topic natin ngayon about sa ah, unahin natin yung ECT system o yung engine temperature system para sa mga FI. Dati sa mga card to eh. Wala pong branch mga sir, wala tayong branch. Kasi ang training ko, kita nyo naman online, hindi ako school eh. Kumbaga, ang mangyayari lang, yung mga attend ng training sa akin, actual dito mismo sa shop ko, sila mismo yung magkakaroon ng ganong certificate. Pero yung branch, wala pong ganon.
Kasi napakahirap po magtayo ng school. Ang dami pong requirements sa totoo lang. Sobrang dami na requirements niyan. Hindi basta-basta yan. Lalo't ilalapit natin sa TESDA. Kaya mangyari lang, kumbaga tutulungan tayo ng TESDA. Yes, hindi yan libre. Lalo pagka in situ, hindi yan libre mga sir. Kahit sa TESDA tayo mag-aral, kukuha tayo ng in situ, hindi yan libre. Sa TESDA, para maka-aral ka, aaral ka ng 120 days para sa basic. Hindi kasama doon yung sa in situ. Tawag yun yung pag-a-assessor. Papa-assessor kayo. Papa-assist. Kinapawan sir, mura lang. PM na lang kayo or PM kayo kay Sir Jazz Mototech. Siya kasi pinapahandle ko dyan ng mga umaatin ng training. Mahal din no? 8K din pala yun, no? So okay lang din naman kasi malaking bagay naman sa atin yung 8K na yan para sa in situ. Pero hindi ko lang alam sa mga ibang branch or sa magiging sistema na magiging training ko ngayon. Sa amin kasi nagkaroon kami ng in situ, 1 day lang kami nag-training. Hindi ko lang alam yung 8K kung ilang araw yan. Sa akin kasi 1 day lang namin kinuha yan eh. Sa Quezon City, hindi pa sir ina-announce eh. Pagbalik ko sir, galing Kidapawan kasi makikipag-usap ako dun sa nag-offer kung ano yung magiging resulta. Maganda yun mga sir, hindi naman siya hindi porke yung insito ka, magaling ka na. Maganda pa rin yung nag-aaral. Ano yan? Ha? Dahil lang mga sir ha? Ano yan? Ay, sige, thank you. Bigay ko lang ng airpad. Thank you, thank you. Oh. May motor kasi dito na address Suzuki. Nag-lock yung nag-lock na yung crank. Sir, pwede magtanong, sir. Sige siya, tanong ka pa. Ano pa tayong Sir, oras? saan makikita ba ang 3.5% sa MST, sir? Hindi. Logic yan sir, hindi yan makikita pero maamoy mo sa tambutso yan. Ang ginagamit talaga dyan sa LTO, kagaya na nakaraan training, ang sabi ko, kung gusto niyo ma-confirm kung ano yung CO nyo, parang AFR yan mga sir eh. Ang 14.7 AFR, ang result niyan, CO adjustment yan, 3.5% or yung mula 2.5 o 2.0 to 4.0. May sinend ako sa GC niyan eh. Send ko ulit. Ano yan eh, pag nagpaandar kayo ng FI, maamoy niyo yung tambucho. Yung amoy niya ng FI, hindi siya amoy ipis, hindi siya amoy gas. Mabango siya amoyin. Yan yung CO. Kumbaga environment yan eh. Pag sa emission kasi yan, yan talaga hinahanap natin para hindi mausok, hindi mapait sa mata, ganun. Hindi pollution. Yan. So, ang 3.5% idle mixture naman, itatama naman natin yung calibration ng IEC. TPS, calibration ng IEC, tapos valve, yan, yung valve na yun. So siguro uulitin ko yung topic na yan pagka abangan nyo na lang. Ulitin natin topic na yan. Yan. So, start tayo. So, doon tayo sa ECT or EOT or tinatawag nating Engine Temperature System. Yan ang topic natin ngayon. So, pag sinabing engine temperature,
involved dito yung temperature ng makina. So, ang lagi nating nasa isipan mga sir kapag temperature, may coolant, may radiator, yan. Pero may mga motor kasi na kagaya ng mga Mio na ang tawag sa kanya EOT na. Same din siya. Yun nga lang si EOT bumabase siya sa init ng oil. Kaya engine oil temperature. Sa mga water coolant naman or may radiator na coolant ang laman, ECT siya. Engine coolant temperature naman ang tawag sa kanya. So, ang trabaho nito mga sir, ang ambag nito sa andar, ah isa kasi wala na tayong makikitang choke na manual sa mga FI eh. Ang makikita lang natin, ah computer box, makikita lang natin doon sa mga sarapan doon, mga push button, pero wala na kayo makikita doon pangalan choke or yung ganun. Pero si ET or ECT or AOT, siya yung nagsiset kung kailan siya magcho-choke or kailan siya andar or kailan siya magiging normal operating. Ganun siya. So yung temperature ng FI, normal temperature ng FI, halos karamihan ng FI ay 60 to 80 degree. Take note nyo yun ha. So below dyan, 59.9 ganon, pababa 0, nandun siya sa choke mode. Yung choke na yon, mayroon siyang system. Hindi siya katulad sa choke natin dati. Ganon din naman. Pag yung manual, pag hinatak mo, may paunti hanggang sa magsarado. So alam natin sa carburetor type na pag hinatak natin yung choke, pumapasok yung maraming fuel. Di ba? No, mga sir, kukuha siya doon sa may float or sa ilalim ng carburetor na pag binuksan natin, another siya na lumalabas na fuel, inihigop siya ng vacuum, yung higop ng carburetor, doon siya sumasama para mas minsan pag malalamig yung mga area, kailangan natin siyang i-choke. Sa ibang bansa kasi gumagana talaga ang choke. So sa Pilipinas naman, dito sa atin, kahit mainit or malamig, automatic, gumagana yung choke natin like sa Honda. Every time na magpapaandar tayo, mapapansin nyo yung minor, tumataas, tapos bababa. Di ba? So automatic, kahit mainit na siya, ganung set siya kasi may hiwalay siya na sensor. Yun yung tinatawag na I, IACV. Ano ibig sabihin ng IACV? Intake, air, Intake control valve. Control valve. controller o control valve. Ang trabaho nun, every time na unang susi mo, unang start mo, doon siya nakakonik sa sa start. Konektado yan mga sir sa 'di ba may tatlong sa CKP ng Honda, may tatlong nakatayo lang, no sa Yamaha kasi apat eh. Sa Honda, yung tatlo na yon, yung una doon, nakonektado yung pulser, konektado yung code, nakakonect din doon yung IAC valve na pag-start sa unang start, unang unang crank, automatic si valve hatak. Minsan pag susi, nakaano na agad pag nakatapat doon mismo yung magnet ng magneto. Aangat agad siya. Ang purpose no ni IAC, papasukin niya yung hangin. Sa FI kasi hindi gasolina papasok eh. Galing sa throttle body, ang pumapasok doon sa intake manifold para magkaroon ng mataas na RPM, hangin. Kaya unang start, bubukas yung valve na yun, kaya may goma sa dulo yon. Then after 3 seconds, sasarado siya. Ganun siya. Pero bukod doon kasi parte siya ng choke eh. Para yung motor mapataas.
Yung nga lang, ang pinagkaibang, sobrang taas nga lang, umaabot siya ng 3,000. Kaya, kaya dapat sa mga Honda, good quality yung oil natin. Hindi siya ganun kalapot kasi pag unang start, ang taas ng minor, baka yung mga langis natin nasa baba, ang tagal pa umakyat, ang taas na ng minor, magasgas yung camshaft natin or yung rocker arm natin. So, dapat sa langis pa lang, wala naman tayong sinisirang langis or pinipiling langis. Depende sa inyo kung ano yung pinopromote nyo. Lahat naman kasi yan, pagkakitaan yan eh. Ang sa atin lang naman, ang pinagkakitaan natin lang is basta kumikitan lang is pinopromote natin kahit sabihin natin na hindi natin alam yung buong detalye ng oil. Yan. So, parte siya ng choke system. Si ECT, meron siyang tatlong system or may tatlo siyang program. Isang system siya pero tatlong program. Sa cold, sa warm, saka sa normal operating system. Kapag sa choke siya, ang init ng makina or engine degree degree Celsius. Zero, wala naman zero sa atin eh. Sa Pilipinas eh, automatic to, karami nag-start tayo sa 25, 20. Sa ibang bansa siguro nagne-negative pa eh. Ayan. Sa atin dito, hindi ko lang alam standard sa mga marunong sa mga temperature ng paligid. Di ako marunong sa ating kung ano yung standard. Pero alam ko lang dati dito, walang zero dito. Ayan. So, pag start natin o pag susi natin, automatic nakaka-detect na agad ng init. May init, may warm na agad siya. Na automatic naka-choke siya. Na yung choke na yun mga sir, may program sa likod na yon, sa ACT na yon. Automatic si program, magbibigay siya ng information. Si ECT mga sir, konektado kay injector at kay ignition. Okay, konektado siya kay fuel injection at kay ignition. Paano? So si program kasi medyo malalim. Doon tayo sa program ng CPU or MCU. Na kapag malamig yung makina, na yung value na yon, kailan, paano ko ba paliwag? Hirap i-explain sa hangin eh. Hanap tayo ng ano. Yung na naman yung camera ko. Bigyan ko kayo ng konting chat. Ito mga sir, naaral ko lang din to sa ano, sa dito rin kami nagsimula kasi hindi mo na ito makikita sa mga program ngayon. Depende na lang siguro pag meron siguro developer na magpapasuli nito na ilagay yan sa program. Kasi sa mga remapping, hindi na siya sinasama. Okay, wait, come natin. Ayan, drawing na tayo. So, parang nakikita nyo sila. Parang nakikita. Hirap nito ah. Okay, sigahan nyo na lang. Baliktad natin. Hirap talaga. Hindi ako marunong sa whiteboard. Maganda sana pag whiteboard eh. Iwanan tayo ng technology ah. Ito na lang. Pahalang natin. Ayan. So, lagay ko dito 60 degree. Ayan. Dito naman 80 degree. And max natin. Then ito naman yung papunta sa 0 degree Celsius. Kapag nagtutuno kayo ng mga racing issue mga sir, makikita nyo to, pinoprogram to. Sa stock issue, meron din ito kaso lang hindi na ginagalaw gawa ng wala din kasing nilagay yung mga developer. So, sa
table na yan, may mga box yan. Malakad yan. Depende sa init. Yung dito na side ay injector or injection. Dito na side ay ignition. So, meron pa nga dito niyan, yung pangatlo eh. Nakalagay dito yung IEC. Ayan. Ito sir, makikita nyo to sa pag nagtutono kayo ng Capitec ECU. Nakalagay siya. IEC dito. So, halimbawa 0, nakalagay dito, fuel percent 100, 80, 90, 90, 80, yan. Then dito naman sa ignition, makikita nyo dito minsan ay 10, 8, 5. Example lang yan mga sir kasi magkakaiba naman yung pag yan. Example yan. So sa unang start, yung 0 to 10 degree na yan, dyan ngayon nagre-react si IAC valve. Dito siya nakakonect IAC. Yan, hindi nito makita sa camera. Yan yung IAC. Sa 0 to 10%. Kaya nga every time na magsususi tayo ng motor, back to 0 yan. Start, kahit sabihin natin yung mainit yung makina kasi lumalakad yung temperature niyan pataas. So automatic si IAC valve nagre-react siya na pinapapasok niya yung hangin na mas marami. Bakit? Kasi sa mababang degree Celsius, yung fuel mas matataas ang mga value. Ibig sabihin, mas maraming fuel ang binibitawan ni program. Inuutusan niya ngayon si injector na ilabas niya yung mataas na percent na yan. Dinadagdag yan doon sa program mismo ng fuel. Kumbaga si ECT dagdag program ito, gumagana lang siya by temperature. Ang ginagawa lang nito, dagdag bawas. Ayan. Kaya sa mga cold or pinakamababang degree, matataas ang mga fuel na value niyan. Kaya nga kailangan din na suporta ni IAC valve doon sa Honda para magbukas yung hangin. Para ma-mixture niya, hindi naman puro hangin na lang ang papasok doon sa loob ng combustion. Dapat may fuel din. Kaya may tamang ano din yan. May tamang templada. So, depende sa AFR. Ang target kasi ng mga program, magsisimula yan sa stock ECU. Magsisimula yan sa 10, 11, 12, ganon. So, reach muna siya sa unang andar. Tapos kapag uminit na yung makina, umabot na siya ng 60 degree, yung mga value dito mga sir, karamihan dyan 0. Yan din yung nakalagay dyan sa mga racing ECU. 0 yan. 0 yung value na yan. Kasi pag mainit na yung makina, umabot na ng 60 to 80 degree, kumbaga wala na siyang dagdag bawas na fuel dapat. Wala na siya. Ang gagana na dapat dito, yung mismong fuel table or fuel system. Sa other topic yun mga sir. Sa ngayon hindi nyo pa siguro maaabot yun. Sa ngayon ito muna. Ito medyo masakit na sa ulo to. Pero tandaan nyo mga sir ang fuel system at ignition system nag-iiba siya. Nag-iiba ng value kapag malamig yung panahon or malamig yung makina. Ayan. So, pag mainit na makina, 0-0 na siya. Kaya pag mainit yung makina, mapapansin nyo, yung amoy ng tambutso, yung buga ng tambutso, mabango na siya. Hindi katulad pag unang start, amoy gas. Yan. Si computer box mismo ang nag-decide nun. Dahil din sa mga sensor na na-detect niya. Ngayon, si ECT sensor, yan yung trabaho niya doon sa pagkakamand ng injector or ignition. Kaya doon naman sa ignition, matataas ang value sa unang ano niyan, sa malalamig. Pagdating naman dito, pababa ng pababa. Papunta na siya kasi sa normal operating system. Then sa normal operating system, ito 60 to 80, another topic to mga sir kasi medyo malawak-lawak to.
Yan. Program na kasi usapan dyan. So, nag-gets yung mga sir, sundan nyo. Pag hindi nasundan, question kayo sir, open kayo ng mic. Open yung mic nyo. O raise hand kayo yung mga sir para mas maklaro natin. Kasi medyo malalim to. Pinasok ko agad ang program na dapat, hindi to program kasi konektado sa topic natin. Kasi pupunta tayo sa pa-basic na tayo. Kaya na doon tayo sa ano eh. Question. Nagigits nyo mga sir? Sige sir. Sir Brixton. Sir, linawin ko lang yung IAP valve, yan ba yung pinaka-considered na parang choke? Yes sir. Nasa gilid dyan ng kung ito yung throttle body ng Yamaha, meron pa siya dito na isang itim. Yun yung parang pagka tinanggal mo siya, meron siyang spring. Download ko yun eh. Download ko na yun eh. Wala kasi dito sa laptop ko, lahat sa cellphone ko eh. Master, may sample ako. Sige sir, i-share screen mo. Di ba? Hindi makita, boss. Kaya ito kasi ako pag-training, hindi talaga ako ready eh. Ito mga sir oh. Ito siya. Ayan siya oh, yan. Kita nyo. Yan yung IAC. Naglalaro yan mga sir. Na pagka inom mo yung susi, automatic umahatak yan. Pero mga sir, may program yung IAC na nabiyan topic yun. May ano yan. Alam nyo ba sa Thailand, ginagamit nila pang racing yan. Pero sa ngayon, hindi ko na. Hindi natin abutin baka mamaya kalikutin nyo eh. Racing kayo mamaya, sisihin nyo pa ako pag pumali eh. Muna. Ito sa standard na topic. Honda yan, yung ganyan, pang Honda. Yes sir, Honda siya. Sir, yung ECT at EOT, parehas ng function yan, sir, o magkaiba yan? Kasi di ba yung Yamaha wala namang ECT, EOT lang. Yes sir, kapag EOT, ibig sabihin, doon siya bumabase sa oil. Sa init pa rin ng makina, kumukuha. Yung ECT naman bumabase sa radiator. Nahihigot na magaling pa rin ng makina, pupunta doon sa tubig, sa ulan. Yung pa rin yun, same pa rin yun, init yun pa rin sa bumabase. Sige, sir. Thank you, sir. Magkaiba lang sila ng max ng init. Sa EOT kasi, alam ko bago siya magbago ng program kasi may 130, may 110, may ganon. Magkaiba sila sa kulang. Ito mga sir, another program na pag lumagpas ka na doon sa operating system na 60 to 80, halimbawa, naging 9 sa mga scooter to mga sir, iba naman tikambyo eh. Scooter muna tayo. Pag lumagpas ka na 90, 100, 110, ibig sabihin overheat yun. Overheat na yun. So, matidetect ngayon yun ni ECT sensor na sobrang init na ng makina. Magbibigay sa ngayon ng information kay ECU na lunurin mo yung andar. Damihan mo ng fuel. Para siyang naka-choke, pero times 2 siya. Di ba kayo nakita nyo sa 0, 100, siya times 2. Lulunurin niya yung andar kasi ang purpose dapat niya, poproteksyonan yung makina para hindi sumabog. Pero hindi kaya kasi ng ano eh. Hindi kaya ng capacity ng nauunahan siya ng overheat kumpara doon sa bigay ng computer box. So, parang safety feature yon ng mga program ng computer box na pag sobrang init, lulunurin niya tapos yung ignition bumababa. Ayan. Sir, ganyan din, sir, yung na-experience ko dati sa mga M3 pag naputol yung yung wire ng EOT sensor nila. Negative naman ang reading niya. Ngayon, sobrang rich naman, palyado Parang na. yun. Yes. Kasi sa ibang bansa, may program na papunta sa negative. Hindi pwedeng wala yon kasi ang sa Pilipinas lang, ang tinuturo sa atin mula tayo sa 0. Sa ibang bansa, dapat ang magiging topic, negative 5, negative 10, negative, di ba, may negative 20 pa, ganun. Hindi pwede dun, kumbaga sa atin yon. Kaya nga sa ibang bansa, kapag ganun yung motor, wala motor yata, sasakyan nga eh. Pagka mga negative 9, negative 10 na, ang sasakyan hindi na pinapatay, magdamag yan. 24 tuloy-tuloy ang ato, isa, 10 buwan na umaandar yan.
Ginagasolina lang nila. Bawal silang patayin kasi maghihilo na sobrang lamig. So, ang fuel noon, sobrang lakas ng kain ng fuel noon. Kasi may another siya na bukod sa kanyang map, may another siyang binibigay na fuel. Kaya kapag naputol ang EOT, ECT, or ET, automatic reach ang kain niya. Sa parte ng Saan parte siya magre-reach? Hindi Sa naman cold pwede start, sir. Sa cold start. na cold start lang siya. Kasi kapag bumibirit ka na at umaandar na siya, nagdi-disable na siya mga sir. Wala nang kinalaman doon si ECT or yung ET program kapag nakabuka na yung throttle. Ngayon, ang gagana na doon kapag nakabuka na yung throttle or gumana na yung TPS voltage, automatic, ang gagana na lang si ECT doon sa normal temperature at sa overheat. Hindi nagagana yung cold start doon kapag ka nakabirit na. Siyempre, pag cold start, pag unang start lang yun. So, ganun ang sistema ng program ng ECT. Kumbaga, sana makuha nyo yung konting idea na mayroon pa rin siyang choke na nakabase sa doon kay ECT. Yan siya. Kaya nandiyan pa rin ang choke sa FI. Direct sabihin na walang choke sa FI. Sino tong PC? May PC, may nakaraisan. May question ka, sir? Yun, wala. Sir, yung sa sir, sa Honda lang ba yung IAC, sir? Marami kasi nakikita ko meron lang kayak yung Honda lang eh. Sa naman, sa Yamaha kasi hindi na siya IAC tawag doon. Kinonect na siya sa IEC sa mga NMAX, Aerox. Sa entry naman, kinonect naman siya sa injector. Magkakaiba sila ng sistema pero same pa rin ang same pa rin naman. Nandun pa rin naman siya. Nalo lang sa by fuel at ignition lang siya. Ang pinagkaiba lang ng IAC tsaka may mga IEC, mararamdaman nyo yung unang start, ang taas ng minor. Sa M3 ba, naramdaman nyo ba na pag ini-start, mataas yung unang andar? Wala, sir, wala. Wala. Bakit? Kasi wala siyang electronic IEC tsaka wala siyang IAC. Yun yun. Ito dyan, wala. Saka hindi pwede magkaroon ng IAC ang M3 mga sir. Sirain na nga ang block eh. Dadagdagan mo pa, sakit ng ulo mo eh. Yun. So, nag-gets nyo yung program mga sir. Nakakuha kayo ng idea. Okay, sir, natin. Question pa yung may naguguluhan. O, baka may ma-share yung iba dyan. Nandito iba nating team. Baka Ano, may ano, ano nga, sir? Ano nga, sir, degree yung overheat, sir? Hanggang 80 lang ba? Pag lumagpas ka na ng 80, kasi normal operating system niya, 60 to 80. Pero sa mga dekambyo kasi mga sir, umaabot ng 95 eh. Minsan, bago. Kaya nga, pagdating ng 95 o 90, umiikot na yung fan sa radiator. Sa scooter kasi, tuloy-tuloy ang fan yan eh. Hindi naman umihinto yan eh. Nakakunik kasi sa flywheel. So, umiikot na yung fan at lumagpas ka ng 80. Automatic naggaano na, nakaabang na si issue, nag-warning na siya. 90, 100, 110, 120, automatic sir, overheat na yon. Minsan, ika-cut off na yung makina, mamamatay na po. Sa pansinin nyo, namamatay po sa makina. Kasi, nilulunod na siya or si mismong kinakat na si ignition ng motor. Huwag mo nang pipilitin kapag gano'n namamatay. Kasi pag namamatay, mismong si computer box na nagbibigay ng sa'yo, ng information na, ikat mo na. Pinilit mong paandarin, yun mangyayari doon. Mamamakat na yung piston, babaga na yung mga ganun. Sir Pitang, 21, nakaraisan. Locos, Norte. Yung IAC, sir, sa Honda, iba rin ang function ng BVIC ni Yamaha, sir? Yung BVI ng Yamaha, sir. Yung motor BBI? niya. BBA. Ay, BVE, gaya. BBA. Iba rin, kasi, sir?
Iba naman si PPA mga sir. Sa ano naman siya konektado? Sa camshaft. May program din siya na sarili na pagka nag-rev ka o tumatakbo ka, pag pumatak ng 6,000, bumubuka yung valve. Ano siya, mas mas yung hangin, mas ano siya, mas yung pinaka-variable mismo bumubuka sa may camshaft. Ayun. Then may program na another doon na lumalabas. Pero sa iba naman, ng mga junior na dinidisable na yon. Ang sinusunod na yung mismong program ng tuner, hindi na yung program ng motor. Pero sa standard, usapan, ang BPA, nag-activate siya in 6,000 RPM. Iba Iba naman kay siya. AI Hindi siya full start. Si Ayak kasi para sa mga full start. Full start. Pag warm na kasi, wala na, cut off na siya. Hindi na siya gagana. Ganon din si IEC. Kapag ka-cold, nakataas siya ng mga 4.5%. Tapos kapag medyo normal operating system na, magno-normal na dapat yung IEC. So 60-80 degree, normal operating system na dapat si IEC din. Kaya yung tinuturo ko lagi sa online or kahit saan na dapat ang IEC natin ay 30 to 15% lang dapat naglalaro. Hindi na dapat siya naglalaro ng mga iba pang numero kasi pag nagbago pa siya ng numero, another another calibration. Kapag bumaba siya sa 15, ibang topic yon o ibang calibration yon. Kapag lumagpas naman siya sa 31, ibang topic yan. Pero pag pinakinggan nyo yung minor, parang good naman. Wala naman nagbabago sa andar. Parang ganun lang. Pero nakikita nyo si person naglalaro. Ibig sabihin, may problema yung mga sir. Hindi yun magtatagal. Kaya nga, pag hindi nyo yung sinol, pinabayaan nyo lang siya na hindi nyo na-scope yung 30 to 15%, nagkakaroon ng erasure 2. Nahantong doon sa tumataas ang minor, taas baba ang minor. Ayun. Tapos, kapag nagkaroon ng erasure 2, another program naman ang papasok doon sa magkakaman doon sa injector tsaka sa ignition. Alam nyo ba na ang erasure 2, ang lahat ng program na binibigay niyan para sa fuel ay negative 20. Pabawas siya ng 20% doon sa fuel na binibigay. Super linen mga sir. Kaya pansinin nyo, magpatakbo kayo ng motor na naka-erasure 2, yung spark plug nyo puting-puti. Sunog pa. Sunog ang todo. Ayan. Kaya may konektado rin sa fuel si IEC. Hindi lang siya basta na nag-adjust ng minor. Kaya kapag nagkaroon ng erasure 2, ayun na. Magkakaroon na ng another yun sir. Kasi ang erasure 2, hindi yun nabubura ng reset lang. Iba siya. Another program siya. Kaya nga kapag nag-erase ka ng mga DTC o erase DTC, ang mabubura lang yung history. Pero yung erasure 2, hindi mo mabubura. Another program ang erasure 2. Iba rin yung learning. Kapag nag-learning ka, hindi rin nabubura yung erasure 2. Kapag nag-altitude ka, nagbago ka ng mode, hindi rin mabubura yung erasure 2. Magkakaiba yan mga sir ng mga program. Magkakaiba sila ng table. Bawat sensor may kanya-kanyang program. Hindi lang natin ganong na siguro hindi pa natin alam gawa ng kapag gumawa ka ng FI, galas throttle body, automatic, paggalas natin TPS, galas natin IC, normal, ganun lang yung alam natin. Tapos ibabalik natin. Hindi natin alam na kapag pala na nagkamali tayo ay nagkakaroon ng nakukurap yung program. At pag nakurap yung program, mahirap na patinuin. Kahit i-erase natin, bakit ganun pa rin? Minsan na-erase mo na, bumabalik pa rin kasi meron kang hindi na itama. Sir. Pagka ganun, sir, palitan mo na lang ng IEC o Yes, sir. Hindi ka basta magde-decide na papalitan mo agad ng IEC. Kaya nga sa next topic natin, tuturo ko yung APEX or yung mechanics guide na hindi ka basta-basta magpapalit ng parts. Hindi basta ganun dapat tayo. Pag gagawa tayo ng motor, dapat step by step. Hindi na, pumapalya. Bili ka nito, sir. Pagbili mo, binili ng customer, ganun pa rin. May sira pa rin, sir eh. Bili ka nito. Yung pala, wala pala doon na sira. Kaya pag gumagawa tayo ng motor, before natin hawakan ng motor, aalamin natin yung history.
Before natin galawin yung mga parts, diagnose natin yung motor. Yun ang number one, huwag agad ka last. Kasi para alam mo kung ano yung may mali. Pag binalik natin, o di alam na natin ngayon ang mga itatama natin. At ibabalik natin sa dati ganun. Yes, sir. Copy, sir. Tayo sa na yan. So, question pa. Basic lang to sir eh. IoT na to, tinatawanan ng iba pero hindi nila alam may program talaga ito na mas malalalim pa. Hindi mo sir maiiwasan ang erasure to ng NMAX version 2. Kasi ang turo namin dati, every time na maglilinis kayo ng throttle body, huwag nyo kakalasin yung sa akin, di ba yung turo namin? Pero mga sir, hindi eh. Kasi ilang beses na ako naka-encounter na yung motor, since na binili niya, hindi pa siya nakagalaw, may erasure to na siya. Ang pinaka siguro, para maiwasan na magkaroon ng erasure to, maintain nyo yung motor na malinis. Lagi nyo sasabihin yung customer, i-update yung customer, sir, baka magkaroon ka ng erasure to, mapapalaki ka sa pa-cleaning mo na yung IEC mo. So, separate yung gagawin yung mga sir na iwalay ng linis ng IEC or bakit? Pagpuro sa ating mga mekaniko yan, kung meron kayong pang-program tools. Kasi pag wala kayo niyan, wala din. Kaya nga nagbigay ako ng promo sa inyo mga sir eh. Yung iba dyan, kumuha na. Yung iba, nag-iisip pa, baka daw may scam. O sige, hintayin yung tumaas. Kaya nagbigay ako ng promo kasi sa topic ko kasi kasama yung IEC Erasure 2. So, hindi pwede na hindi natin alam or hindi pwede na hindi natin masolve yung Erasure 2 na yan. Kaya ang FI cleaning ng NMAX version to mga sir mataas kumpara sa mga ibang FI. Ang singilan ko dito sa akin ng FI cleaning ng NMAX version 2, 3.5. Ang mahal naman ng singilan mo ng FI cleaning, sa amin dito singilan namin 600 lang. Sige, okay lang naman. Yung customer minsan nag-choice din, doon ko muna sir pa-cleaning kasi mura doon. Sige sir. Pero once na nag-look ko yung idea, balik ka dito, singilan ko niyan 3.5. Hindi mas na doble pa siya. Ganun mga sir, pwede kayo mag-25. Nasa inyo yan kung magkano yung singilin. Pero sa akin dito, masingilan ko dito ng FI cleaning yan, 25, 35. Hindi lang siya FI or hindi lang throttle body cleaning. Kasama na yung program, automatic. Pag kinalas mo yun at pagbasa mo, nagka-problema ka sa idle, automatic yun, program ang gagawin ko. Reprogram. Hindi at reprogram ang gagawin ko. Ayun yung Sir, sistema may na. tanong ako, sir. Yung V1 pala na IEC, gagana rin pala sa V2, no? Kasi kaso nga lang, baba, taas lang yung minor. Yes sir, bababa taas ang andar kasi ang B2, mas malaki yung tip ng rotor. Hindi katulad yung B1 patulis. Kaya ang pasok ng hangin doon sa B1 kapag nilagay mo sa B2, mangyayari doon, tataas yung minor kasi papasok yung maraming hangin. Ma-detect ngayon ni computer box o tumaas, baba, bibigay ulit siya ng command key AIC. Kaya yung program rewind forward. Kaya umiinit yung computer box, kaka-rewind forward ng computer box. So, inuutosan niya IC, taas, baba, parang gano'n. Yun ang mangyayari doon. Kaya hindi sila pwedeng, pares lang yung IC motor. Ang rotor lang magkaiba yung tulo. Hindi Oo nga, maliit sir, kasi. kasi may pumunta sa akin eh. Tapos taas baba. Yung ano, tinanong ko lang siya ano nangyari. Sabi niya pinapalitan niya daw ng IEC. Kaya kinalas ko. Hinanap ko yung luma niya. Oo nga, magkaiba. Binalik ko lang yung luma. Okay Meron naman. din. Iwan ko ba't pinalitan. So, ganun mga sir, huwag tayo magtiwala na pagkabit natin okay na. Ang pinakamahalaga pa rin, magbasa tayo ng parameter. Lagi nating babasahin yung IEC percent. Yan. So, ang pinaka pala ngayon, ang maisasuggest ko sa inyo na tools na accurate magbasa ng IEC percent, si MST kasi, yan na yung gamit namin. Kasi sa Dr. Api, hindi ko maalala eh. Tagal ko na kasi hindi ko magamit eh. Hindi ko lang sigurado kung may IEC percent yung Dr. Api, hindi ko na maalala. Siguro meron, malimutan ko na eh. Pero kasi lagi namin gamit ay MST. Then sa ibang tools naman, meron ng mga budget nila tools. Meron naman kaso hindi siya ganun ka-accurate mga sir. Pag nagbabasa sila, nakita mo na ganun percent. Ang katumbas sa MST, iba siya. Siguro maglalabas ako ng video niya. Kasi kompleto naman ako dito ng tools na napakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng mga
voltage or percent ng parameter. Kompleto na ako ng tools dito ng mga sinauna pa mga tools Android. Papakita ko sa inyo pinagkaiba ng bawat isa. Grayson, sino Grayson? Ay, sir, ano nga pala yun, sir? Yung IEC ng Honda saka Yamaha, same percent lang. Wala ng percent ang IEC ng ng Honda, pero ang binabasihan kasi natin kapag gumagawa tayo ng FI sa idle, kapag naitama na natin yung idle, depende to sa hinihingi ng nakalagay doon sa guide. Yung Honda 1.7, sa Yamaha ay 1.6. So, pipihitin natin yung IEC or i-calibrate natin yung IEC hanggang makuha natin yung idle. Sa Honda, wala kasi siyang percent ng IEC kasi manual siya ganito siya manual siya pinipihit. So wala siyang percent kaya ang ano lang doon, papakiramdaman mo yung pihit na hanggang makuha mo yung tamang idle. So pag nakuha mo na yung tamang idle, off on mo yung susian or side stand mo, patay mo yung makina, start uli, makikita mo next under niya kung mas mataas uli. Pag mas mataas, bawas uli. Pag makuha mo yung minor na tinatarget mo, halimbawa 1.7 yung target mo, patay mo yung makina pag nakuha mo ng 1.7. Tapos bukas mo, at pagbukas mo, always pag off-on mo ay 1.7 na yung tinatarget, ibig sabihin good na yun. Pero every time na pagbukas mo, nagbabago yung idle, pihit, off-on ang susian. Ganon din sa entry mga sir. Hindi siya basta na pag-pihit, 1.7, okay na. Maniwala kayo, pagpatay mo ng susian, pagbukas mo, iba o recalibration yan. Dapat pag off-on mo, dapat pagbukas ng makina, same na same din nagbabago. Pero dapat nasa 60 to 80 degree ang makina. Tandaan nyo yung mga sila pag gumagawa. Baka kasi mag-calibrate kayo, mag-tuning kayo, or basa kayo ng AFR na mababa yung degree ng makina. Baka makalimutan yung mga sir. Every time na mag-tuning kayo or mag-AFI, hintayin yung mag 60 degree to 80. Saka kayo magbasa ng AFR. Kasi marami kasi gumagamit ng AFR ngayon. Nakita namin porque na natuto na sila mag-tuning. Ang ganda ng AFR. Sa mga na-training ko sila, subukan namin. Nagtanong ka sa akin, sir, ba't ganon? Nung nakauwi na yung customer, nag-chat sa akin, nagbago daw yung andar, umangit daw. Samantalang nung nandito, ang ganda. Kasi nga, nagbasa siya ng AFR doon sa mababang degree ng makina. Siyempre, another program yun eh. Sabi ko, ganito gawin mo. Painitin mo yung makina tsaka doon ka magbasa ng AFR, doon biritin ang biritin. No? Sa kanya kasi, malamig pa lang, pag-start pa lang, pagbasa ng AFR, kung birit, hindi niyo muna pinainit ng todo, tapos okay na yung pa, binidyo niya pa. Pero init na makina, baba. So tandaan niyo, tignan niyo mga sir. Mga question pa? Sir Tato? Tanong lang, sir. Ay. Tanong ko, sir, Yung sa... Ay, sige, kayo muna, sir. Tatong muna. sir, tanong ko, sir, paano ba mag-reset ng TPS sa GTR? Paano ba mag-reset ng TPS sa GTR, sir? Kasi ang standard TPS 10% ng lahat ng FI ay 0.0. Ang voltage ng mga Honda ay 0.4. Alam nga, nasave ko na yun eh. 0.4 ang standard ng mga Honda. 0.47 ata. Kalimutan ko na. Edad na. 0.4 ata eh. 0.4 nga. Ang Honda, ang target natin na TPS voltage ay ayan. 4.7 or 4.0. Yan ang standard niyan. So hindi yan nare-reset mga sir ha. Automatic yan kapag nailapat natin yung dalawang tornilyo doon sa throttle body. Pag higpit mo nun, automatic yun. Hindi pala automatic. Pag start mo, makikita mo isa doon 1.0. Paano yan? Ang kailangan natin 0.0 tapos yung voltage siya nakatama naman. Pero yung TPS version niya 1.0. Ang gagawin nyo lang mga sir, ano lang, pwede nyo lang konti throttle. Paggalawin nyo lang, kailangan ma-indicate kasi ni ECU na gumagalaw yung TPS. Galawin nyo lang konti, tapos off on mo lang. Pagbukas mo, 0-0 na yan.
automatic kasi si ECU na yung nag-ano niya, auto correct. Kaya nga sa Honda, kapag nagkaroon ng error, pag naayos mo, automatic nawawala yung check engine. Siya mismo nag-auto auto-ignore yun. Pero andun pa rin yung history. Reset naman ang gagawin mo doon kapag tatanggalin mo yung history. Hindi mo kailangan siya calibrate. Magkaiba lang yung calibration sa Yamaha. Iba yung calibration ng M3, iba yung calibration ng Y-Connect, iba yung calibration ng NMAX version 2. Ang NMAX version 2, wag na wag yung bubunutin yung TPS, kagaya ng mga unang vlog ko na pag magre-reset para mag-0-0 bubunutin mo yung TPS, babalik mo. Huwag mong gagawin sa NMAX version 2 yun. Kasi makukurap yung map nun. Naniwala kayo mga sir, makukurap yun. Huwag nyo rin bubunutin yung computer box kapag mag-total body cleaning kayo kasi yun ang ginagawa ng iba para dito magkaroon ng error. So, bubunutin yung computer box. Kung yung IEC nga, binunot mo corrupted na yung program, yung pa kayo sa computer box, bunutin mo lahat ng sensor, di lahat na nagkatalit-silit sila doon. So, dapat wala kayong bubunutin doon. Ang pinakamahalaga doon, ang pinakamagandang advice ko sa inyo mga sir, dahil NMAX version 2 ang pinakamahirap sa atin, mag-invest kayo ng tools para doon. Napakamura ngayon. Ngayon yung Borgman, may nakausap akong developer kasi sa kasa, ang suggest kasi ng mga kasa palitan ng computer box every time na magluluko minor. Pero may kausap ako na developer ngayon, binubutas na nila yung Borgman. So, ang ganda nga ng tools na gamit nila meron na rin tayo. So, ang kailangan na natin bilhin sa kanila yung file, tsaka siyempre yung mga pinout. Binubutas na nila para matawag doon reprogram. So, mabubutas na si Borgman sa wakas. Sir Jude, yan, raise hand. Question. Sir, narinig ako, sir. Yes, sir. Pwede na. Actually, si Birdman, sir, may iwan na si Suzuki ngayon. Mayroon ng bagong update. Nag-update si Suzuki ngayon to Birdman. Meron na sila bago. Nakapang-program? Oo, nag-update sila ng program nila. Hindi nga Kasi sinasabi ko. nagluloko yung... Kasi ang kausap ko, sir, developer din ng Suzuki. Yun, sir, nag-update na sila. 3D Kaya nila ngayon. Tapos ang kagandahan ng mga sir sa Borgman, ang ginagawa nila, kasi ang gamit nilang tools sa Suzuki mismo, via K-line. Doon sila nagbubutas. Kaso lang ang sa developer ko kasi backdoor, kasi iba kasi ang kasa eh. So Sir Jude, kapag meron kang tools na nakita na bago, pwede mo naman ako i-update eh. Tayo ko rin kasi paiwan sa technology. Kung meron silang nilalabas sa bagong tools at meron silang binibenta, bibili tayo. Kung natin hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. Ganun lang yun. Pero hindi lahat ng kasa meron nun ha. Ang meron pa lang na Suzuki noon, nung parang Suzuki planta pa lang. Planta o factory pa lang. Wala pa dito sa Pilipinas eh. Ewan ko lang sa inyo sir kung meron na. Pero dito sa Luzon, wala pa eh. Question pa mga sir. Sana. Okay. So, balik tayo doon sa ECT. Hindi pa tayo tapos doon. So, ganito nangyari. Kung si ECT, ang nagmumonitor ng temperature ng engine, para si computer box naman, naaalalayan niya ngayon yung andar ng motor, doon sa cold start, sa warm, saka sa normal operating system. So, punta tayo doon sa manual or yung pinaka wiring system naman niya. Kaya na kasi yung pinaka-system niya sa wiring naman. So malalaman naman natin siya kapag yung ECT ay sira or sira yung linya. Kasi pag diniagnose natin siya, makikita nyo doon sa reading niya, meron siyang negative. Kapag may negative yun, yung ECT na yun, umaandar siya sa idle, ibig sabihin sira yung EOT or ECT or putol yung linya. So, gagawin natin, pag nakakita tayo ng negative, troubleshoot muna natin. Huwag agad tayo magsabi na sira agad yung EOT. So, tingnan natin kung yung sira ba yung ECT or yung lead niya. So, yung ECT naman, meron pagtitesting niya na
nakakabit yung diagnostic tools. Tapos, habang nakakabit yung diagnostic tools, naka-live, para data, iniinitan nila. Pwede naman painitin sa makina, pero iba naman, iniinit talaga nilang mas mainit para makita nila kung ano yung max na init na inaabot ng ECT. Kasi nagre-reflect yan doon sa sa diagnostic tools kapag umiinit yung makina. So kapag lumalakad naman, umiinit, tumataas yung value, bumababa, ibig sabihin good yung ECT. Pero kapag mainit ng makina tapos yung value niya hindi tumaas, ibig sabihin may problema si ECT sensor. Ngayon, ang nagiging effect niyan, kapag si ECT sensor ay may sira, ang nangyayari dyan, ah yung bigay ng fuel or yung katulad ng pinaliwanag ko kanina, hindi na siya nagno-normal. Imbis na sa normal operating system, dapat ang ibibigay niya, zero, wala na siyang ibibigay na information doon kay ECU na magdagdag pa ng fuel. Ano na siya, nagluloko na yung binibigay niya information. So, isa rin yung sa indication na si ECT sensor may sira na. Kasi ang voltage kasi ni ECT sensor, 0.1 volts to 5 volts lang ang pinaka-max niyan. Hindi siya pwedeng lumagpas sa 5 volts. 0 to 5 volts lang siya naglalaro. Yan. So, minsan kasi mainit na yung makina pero hindi pa rin tumataas yung voltage niya. Ibig sabihin nun, sira na yung ECT or sira na mismo yung command or yung nagka-command sa ECU. Karamihan nagkakaroon ng problema sa andar, konektado sa andar sa ECT, si Honda Beat. Kasi gawa ng si Beat kasi, ano kasi siya bakit mas madali siyang masira or mas madali siyang maka-epekto sa andar kumpara kay Click. Si Click kasi nakabase sa kulan. So yung kulan, hindi siya umiinit ng ganun kainit. Kaya hindi niya naaabot yung pinaka-max na init na minsan nakakasira ng computer box. Si EOT, yung pumabase doon sa oil, kapag sumusobra ng init ng oil, minsan wala ng oil. Pag umabot na siya ng mga 120 or 180 degree, nakaka-effect na siya kay ECU. Sobrang taas na ng niya ng continuity niya dahil nakadikit na halos doon kapag mainit na yung makina, nakadikit na mismo yung contact. Nasisira yung hardware ng ECU. So ang ginagawa doon, o tanging trace or paraan para malaman natin kung ang sira ba ay computer box. Pag binunot natin yung ECT, nawawala yung palya. Pero pag sinaksak natin yung ECT, bumabalik yung palya. Kaya pumapalya sa mga sir, nag-result na siya ng lean. Wala na siyang ganong fuel na binabato doon sa injector. Nasira na yung banda program ng ECU na konektado doon sa injector system na kapag nakakabit si ECT sensor na uminit siya ng makina, hindi na nagbibigay ng supply si fuel system. So hardware ang sira doon mga sir, yung mismong tawag doon IC sa computer box na hindi na siya makapagbato doon ng trigger kay injector na labas ka na itong fuel. Yan. Hindi na siya makapagpay. Ngayon, bakit umaandar ng matino kapag binubunot natin yung ECT? Di ba sabi ko kanina, lean na siya. Wala nang fuel na binibigay si injector system. Doon, halimbawa, yung injector table, hiwalay kasi ang program ni ECT. Pag binunot natin si ECT, magkakaroon siya ng 0. 0 na lang yung degree niya or negative. Pag nag-0 degree, may fuel kasi na program doon sa ECT na kapag mababa yung percent, meron siya nakalagay doon na 100 or 200 or depende kung ano nakalagay ng program. Kapag binunot mo yon, gumaganda yung hata kasi yung program ng fuel na nakalagay doon sa ECT, yun na lang yung sinusupply niya sa injector. Aandar pa rin yung motor doon na lang sa parte na yon.
na yung ginagamit niya, yung nakalagay doon na program sa ECT, na pag wala yung ECT, nandun sa negative or zero, may fuel na binibigay yun. So, ang ginagawang paraan doon mga sir, kapag yung customer ay wala pang budget or emergency na kailangan yung may yung customer kasi ito, nilala ito ng ibang mga mekaniko mga sir. Pero tinuturo ko to sa mga mekaniko na nilalagyan siya ng resistor. Yung resistor na yon para hindi siya ganun kalunod. Pag binunot mo kasi yung ECT, aandar yung motor. Pero amoy fuel siya kasi di ba pag nakabunot nakachok, mas maraming fuel ang binibigay. Tapos yung ignition, bigay din ng bigay ng value na laki din. So, ang gamit ng resistor mga sir, ibabypass natin yung linya ng ECT. Imbes na pag sinaksak mo yung ECT sensor, di ba, pag sinaksak mo siya, umandar yung makina, umiinit, naaabot na siya ng 60 to 80, doon siya pumapalya sa normal operating system. Pumalya na siya sa program na yon. Gumagana na lang si fuel system sa ECT kapag 59 to 0. Kapag nilagyan natin siya ng resistor mga sir, hindi na siya mapupunta doon sa pinaka-zero, yung pinakamalakas na fuel value. Kapag ang sinasuggest namin diyan na resistor, ayon din naman to sa mga natutunan namin sa iba, hindi naman kami nakatuklas nito, 2.2 ohms ang nilalagay para yung value ng fuel na ibibigay ni injector or sa ACT galing, nasa pagitan siya ng 0 at 59. Hindi siya ganun kalakas sa fuel. Excuse me, sir. Ilang ohms, sir? Ilang ohms po? 2.2 ohms ang ina-advise yan na ilagay para doon sa pagitan. Kasi kapag mas tinasan mo yung ohms, maaabot yan ng 59 pataas, papalya uli. So, mas maganda kasi ilagay yung 2. Ito mga sir, paraan lang ito. Huwag niyong ugaliin to na lagi yung gagawin to. Kasi kapag ito kasi napunta sa mga kilalang mga mekaniko o kaya mga vlogger na mekaniko, tapos ang customer nagpagawa doon, pag nakita nila may resistor, alam nila yun, lalaitin na yan mga sir. Kasi karamihan sa kanila may mga programming tools na rin eh. So ito nangyari dyan, paraan lang siya para yung customer mabiyahe niya, kapag nag-iipon siya, or makabili kayo ng mga parts, or habang naghihintay ng parts para maayos. Pero ang sira talaga dito mga sir, yung computer box, sira na talaga siya. May isa pang paraan. Parang dalawa yung sir yung resistor. May nakita ko nun sa online eh. Pero sa yung pang lean, pwede mo sa i-lean, pero meron din sa yung i-reach mo pag nag-pipe ka. Hindi, iba naman yung para sa rates. Kasi yung rates mas mababang yung value. Pero gumagana lang yun mga sir sa cold start. Pag uminit ang makina, wala din kwenta yun. Kasi para na yun sa farm, iba. Cold start lang gumagana yun. So, i-connect mo lang yung resistor na yon sa pagitan ng pwede kang magputol sa isang linya, yung 5 volts. Diba may linya doon na trigger at yung may volts. Putulin mo lang yung may volts, doon mo siya ilagay yung na yun. I-send ko. Nasa apps ko pala, sa mga nakabili, nasa apps ko pala yan. Makikita niyo yung get apps yan. Nasa apps siya. Ayun. Pero, ipapaliwanag niyo mga sir sa customer na, sir, ito, paraan lang ito para makawin. Ipapakita niyo sa kanya, ito sir, pag wala nakalagay, ganito nangyari sa kanya. Palyado, hindi kayo makakawin ng maayos. Pero lalagyan natin ng paraan kasi kaya nyo lang ipapaliwanag sa customer kasi wala kayong stock na computer box or wala pa kayong pang program tools. Kasi halimbawa, minsan kahit resistor sir, wala tayong stock eh. Wala tayong mabili ng resistor, dapat mag-stock kayo niyan. Ngayon, pag wala naman kayong resistor, meron naman kayong pang program tools. So, ang ginagawa dito, nire-reprogram yung computer box. Ang ginagawa dyan, yung parte ng low, nire-reach, times yung fuel na binibigay dati. Kasi nag-lean na siya eh. So dadagdagan natin yung fuel value nandun sa program. Yun yung tinatawag na remap, imamap na natin siya remap para magbago yung bigay doon sa spray ng injector. Pag hindi pa rin naayos, hindi pa rin nakontento doon sa program, dagdagan din ng value,
tinataasan niya yun ng CC ng injector. Hindi hulsa, tinataasan yung CC ng injector. Halimbawa, dati ang CC niya ay 100, ginagawa natin 130, 120 para medyo mas gumanda yung hatak. Pero pag may FR kayo mga sir, makikita niyo yan kapag pumapalya. Makita niyo yung reading ng FR niyan, 17, 18, 19, 20. Ang reading niya, pumapalya siya. Kaya kailangan mo dagdagan ng fuel sa party na pumapalya na yun. Ayun. So yun yung mga paraan na ginagawa dyan kapag nagluloko yung pag binubunot natin yung ECT. So, restore, program, injector. Iba naman, Sir, ECT, siyang wire natin i-connect yung resistor. Di ba dalawa yung wire na siya? yung sinabi ko kayo na sa may 5 volts. Okay. Nasa 5 volts. Okay. Okay, thank you. Ayun. Pero sir, kung i-reprogram mo na sir, goods na yan kahit di napalitan ng ECU. Hindi sir, ang reprogram, paraan lang din yun mga sir kasi ang sira na talaga yung computer box. Paraan lang yun para yung customer ay magamit niya yung motor ng pansamantala, hindi siya pansamantagal. Maniwala kayo mga sir, masisira pa rin yan. Kasi sira na mismo yung nagkakaman doon sa fuel system. Yung sa normal operating system, sira na yon. Ang gumagana na lang yan, kaya pag nilagyan natin ng resistor o nilagyan natin ng program, ang gumagana na lang yung parte na lang ng cold start or warm, hindi na gumagana yung operating system dyan. Pero alin yung i-recommend mo sir? Yung reprogram o yung ano na lang? Mas nire-recommend ko sir, magpalit tayo ng computer box. Kasi tulad na sinabi ko ng pansamantala yan, kapag may mga customer kayo na ginagawa na ganyan na kailangan makauwi or gusto niya pa magamit yung motor kasi wala sa budget. Pero ipapaliwanag nyo na ganito magiging resulta niyan. May plug ako niyan mga sir. Makita ko sa inyo. Pansamantagal. Sa Honda rin sir, ganun din. Sir, ako sir, ito lang, wala pang 1 linggo, 2 araw, 3. Na-experience ko yun. Buo yung wiring nung ECT papunta doon sa ECU. Tapos yung ECT goods naman, kumukuha ako ng tester. Kinunik ko lang doon, tapos nag-read lang ako doon, tapos niliteran ko yung pinaka-ECT. Sabi ko gumagana naman. Tapos nag-double check ako ng wiring, gumagana naman. May check engine. Doon ko na lang nasira yung niya, yung ECU niya. Tapos sinabi ko na lang sa customer, magagamit niya naman kasi sa una pumapalya. Pero pag ni-revolution mo, magagamit niya. Tapos sinabihan ko siya na pansamantala lang to. Pagka tumagal to mag-overheat, kailangan palitan. Yun ang pinaliwanag ko sa kanya. Gano'n niya yun. Tama yun. Iba naman ginagamit, yung dating ECT sensor, binunot na sa lagayan, pinalitan ng tornilyo, or pinalitan ng ibang ECT sensor. Nakasabit na lang doon yung dati niyang ECT sensor. Ang nadidetect lagi no malamig, cold, kaya yung fuel na pinapasok doon sa information or yung ECT, yung init, tapos ang bibigay sa computer box ng tawag yan, yung binibigay ni computer box ay backup na lang niya yan eh. Hindi talaga yung normal operating system na wala na yun. So, aandar yung motor, di natin alam sir, minsan, yung customer nga, mapunta ng buwan, meron nga taon eh. Pero naman sir, nakukuha sa iba sa reset or yung tinatawag natin na hard reset or kino-config natin reset. So, pag nireset natin minsan, babalik yung customer after 3 days. Sir, check engine na naman, palyado na naman. Meron naman, 3 months bago bumalik. Parang ganon. So, mas maganda bago kayo gumagawa, ipapaliwanag yung, sir, pagka bumalik to, pwede mo obserbahan. Ganon lang yung sistema. Pero baka pagkamalian yung mga sira, kasi sa dami ko nang na-encounter na pumalya yung Honda Beat, pag binubunot yung ECT, nawawala yung palya. Ang inisip ko, ang sira, computer box. Ang sira, ECT. Ito mga sir na encounter ko to. Pag binunot ko yung ECT, mapalya. Pag binalik ko, nawawala yung palya. Ang sira pala, yung spark plug, ang laki na ng clearance sa loob. Sobrang layo na. Ang ginawa ko lang doon mga sir, kasi wala din ako stock spark plug noon. Dinikit ko lang yung spark plug. Nadinikit ko siya, ayun na, okay na siya. Hindi na nagloko yung motor. Kaya pisan baka kasi pumalya lang yung Honda Beat. Kasi ang computer box niyan, ganyan resistor, hindi ganon. So, pag gumagawa tayo ng mga motor mga sir, agad tayo dun sa conclusion. Dapat
minsan may mga confirm natin yung sira ng motherboard. Doon ba talagang sira? Mag-try kayo ng mga spare, try kayo injector, try kayo ng so, wag agad basta-basta tayo na magpalit ng pyesa dahil narinig natin na pumapalya pag binubunot, nawawala yung palya pagka, pag binubunot, nawawala yung palya, parang gano'n. So, ano pa rin tayo, troubleshoot pa rin tayo mga sir. Question. Sir, pagka, di ba sabi mo yung EOT pag hinuhugot, nagiging normal. So, if ever, di ba, gawing remedyo yun, ano magiging pinaka-worst scenario na mangyayari doon? Sunod doon sir, pag pinabayaan mo siya na hindi mo siya ayusin, magkano siya, masisira yung block niya or babago yung true niya kasi iba na rin yung binibigay ng ignition noon. Ang ignition noon, sobrang taas na mga sir. Kung babasa natin sa diagnostic tools, normal kasi niyan kapag ginagamitan ng MSD, mababasa natin yan, may graph yan eh. So, normal kasi niya na kain, makikita nyo doon sa graph ng MSD, normal siya. Pero pag binunot mo yung ECT, sir, ang layo na ng talon ng ignition. Sobrang taas. Kasi ang kinakain niya yung ignition na nakadepende doon kay ECT sa cold start. So, ang chance nun, masira yung block system. Okay. O kasi actually, nakadalawang experience na ako. Pero so far, gaya ng sinabi mo, nakuha naman sa receipt. So, ayun, nag-normal naman yung ano niya. Pero yung remedyo na yung huhugutin, hindi ko pa na-try yun. Nag-try lang ako mag-reset. Pero so far, nakuha naman siya. So, dalawang klaseng reset ang ginagawa natin dyan. Reset para doon sa diagnostic tools. At unahin nyo, sir, kapag may mga ganyan kayo na encounter, unahin yung i-reset or yung paraan ng pagre-reset yung manual. Mas effective yun sa Honda Beat. Yung gina-jumper mo yung ECT, tapos pag susi, bibilang ka lang ng blink, tapos patay susi, bunot, balik sa dati. Tapos doon naman sa K-line, ganun din. Kapag saksak na rin sa K-line, pag susi, bilang ka lang ng mga 7 blink, tapos pag 7 blink, patay, bunot. So, isa yun sa paraan ng pag-reset ng manual na minsan tumatagal din naman siya. Minsan nawawala na yung dati niyang problema pag na manual reset natin siya. Ganun. Bakit ano ba pinagkaiba sir sa manual at saka yung gamit ng MST natin? Yung manual kasi mga sir, sino-shortage natin yung CMOS ng ECU. So minsan, kapag siniro natin yung CMOS, nag nag nag-generate yung computer box na parang binabalik niya sa dating system niya. Minsan may mga naglulus doon sa loob ng ECU na nagkakaroon ng contact. Yun ang nangyayari doon sa manual. Hindi katulad sa MSD pag nag-reset tayo or na-perform tayo doon sa mismong ECU, program ang nire-reset sa gamit ng MSD. Hindi katulad doon sa manual, nagre-reset ka pati yung mismong linya na sinushortage mo, nagkakaroon ng contact doon sa IC. Yun yung pinagkaiba ng dalawa na yun mga sir. Kasi pag nagre-reset tayo sa MSD, hindi natin ginagamitan ng reset doon sa may manual. Meron ako kasi sir na pang hard reset dito na ginagamit ko dyan eh. Sa ECT ko mismo kinoconnect, tapos kinoconnect ko sa K9. Meron ako nun. So, pakita ko sa inyo. Tingnan dyan. Okay sir, thank you. Ganon siya. So, minsan mas effective yung manual, pero pag hindi gumana sa manual, doon tayo sa program. Kasi ang nire-reset natin, yung tulad na sinabi ko, hindi lang basta program. Minsan pati yung mga linya, kailangan natin i-shorten or i-pagtikitin para makita mo yung continuity. Yung continuity doon sa loob ng ECU na itatama niya. Pero, ang manual mga sir, hindi porke na manual natin nabubura yung history. Kasi sinisiro lang natin yung CMOS. Iba pa rin yung nagre-reset sa diagnostic tool kasi buong program na history natatanggal. Hindi katulad sa manual, yung ano niya lang, continuity lang. Ganun. Okay sir. Question.
Pare, pakiulit sir. Anong i-reset sir? Yung ECT sensor saka yung isa? Ano yan? Yung i-manual mo? Yung i-short mo lang? Nakalagay yan sir sa manual ng Honda eh. Sa mga, ano, sa mga kasa, yung pag-reset ng manual. Di ba may bilang yan? Ano yan sir? Alam ko may iba dito may mga record yan, send nyo sa GC. Sa YouTube, pwede yung doon. Yeah, thank you. Baka gawin nyo, pag dikitin nyo yung mga kilay mga sir, huwag basta-basta, may tamang tusok yan sa kilay. Huwag yung basta-basta na didikitin yung mga linya na hindi nyo kabisado yung color coding, baka lalong masunog yung pencil Sir, box. Green at brown na. Green at brown. sir, bakit yung iba, sir, nagre-reset doon sa may sakit ng ECT, ay, at EOT, tapos yung iba, nagkikailan, manual reset. Yun nga sir, yung sinasabi ko, yun nga, nag-reset kasi isipin Yung isa, sa yung hard reset yan, sir. hindi siya, parang hindi siya hard sa tatawag doon. Kasi doon siya pumapalya eh, sa ECT. Logic kasi doon siya pumapalya pag binubol. So, doon ka rin na side na mag-shortage para pagka yung Ah, continuity mabuhay or yung pag-initializing tawag nila doon pero yung pa. Pero ang nag-initializing kasi talaga dapat nakikita natin sa program. Kasi pag jumper kasi ang nakikita lang natin doon. Tama naman eh. Sabi naman ng Honda kasi pag ginamper mo yan, ganyan, nag-initializing pero wala tayong nakikita uh, value parameter. Hindi katulad po sa diagnosis doon, mababasa mo siya before and after. Pero sige, magkaiba sir, sila salamat. magkaiba sila ng nare-reset sa MST sa iba rin sa manual. Apo. Thank you, Yes, sir. sir. Yan, nag-open ng open ng mic yung mga nag-raise hand. Sir, tanong ko, sir. Yes, sir. Yung meron ka ng bagong ECU niya, lagyan natin ng resistor, sir. Hindi ba yun, sir? Compatible, sir? Bagong ECU? Bagong ECU, lagyan ng resistor para hindi masira agad. Hindi ba yun compatible, sir? Hindi, huwag mong gagawin yun. Di, lagi na nakachok yun. Kahit may tamakit, nakachok na lagi yun. Hindi yun pwede. Kaya tulad na sinabi ko na huwag nyo basta-basta gagawin yan kapag wala naman sira ang motor. Ginagawa lang yan pag emergency mga sir. So, para yung customer ay makauwi ng maayos or makapag-ipon. Pero hindi yan pansamantagal. Ganon. O remedy lang. Tama yun. Remedy lang yan mga sir. Sir Jun, when Mike. Doon sa receipt kanina sensitive nila kasi ang tawag kasi dyan sa Honda, tatlong klase kasi yan, yung initialization, delete ng code at saka yung sa TP reset, yun yung erase, yung hard reset niya, kumbaga. Yun yung TP reset. TP reset kasi sabay doon sa keyline at saka yung EOT. Yun yung isa-short yung yun at saka tanggal mo yung EOT. Tawag doon, reset. Oo, yun ang pagtanggal, yun ang reset. Pag initialize kasi pag mayroon kang bagong nilagay na sensor, initialize mo yun. Nandoon sa throttle body naman yan. I-full throttle mo din, i-on mo. Oo. Para yun ang tawag nila na ipakilala mo yung isang sensor na bagong nilagay. Pero kasi sir pwede natin ituro yun, yung initializing na sinasabi mo, pwede natin ituro yun kasi matagal ko na rin yung ginagawa. Kasi katulad yan sir ng mode. Di ba ang Honda may mode 1, may mode 2, may mode 3, may mode 4. Dati, hindi yan tinuturo kasi ng Honda. Ang tinuro lang sa atin ng Honda, yung reset, hard reset, saka initializing. Pero hindi tinuro sa atin ng Honda yung magsiselect ng mode. Actually, ang alam lang natin, pwede natin i-reset yung mode to 0 para mabalik sa normal learning niya. Pero may settings kasi yung Honda na pwede mo siyang i-set sa mode 3 agad or mode 2 gamit lang yung basta may throttle na ginagawa dyan. Up throttle, may ganon. Siguro
sa ibang pagkakataon natin gagawin kasi wala naman tayong Honda dito para makita. Bumabase tayo sa booking. Mahiwaga yung Honda sir, maraming yan. Maraming text sa Honda. Yung katulad na sinabi ni Sir John, yun nga yung pinothrottle, yun yung initializing, gano'n. Pero kung sa initializing na sir na proseso, mas effective yung sa diagnostic tools. Pero para sa mga walang diagnostic tools, pwede yung aralin yan yung paano mag-reset ng Honda ng walang diagnostic tools. Pwede naman. Sa Yamaha naman, wala pang ganun. Ang meron pa lang yung Honda. Mga karamihan, mga taga-artista. Sir, another question. Sino pa may question? With Mike. Wala na. Sir, ako question ako. Okay, sir. Yung, di ba sir, na sabi nyo kanina yung sa may EOT sensor sa Honda. Di ba, bago mo siya i-reset, mag-ano ka muna, doon muna sa K-line. Jumper ka muna doon. Tapos dapat clear ang error codes bago ka makapag hard reset sa EOT. Ano ba yun, sir? Tama ba siya sabi na yun yung Ang tawag kasi dyan, kapag sa EOT kasi pumapalya yung Honda, pwede ka doon mag-start na mag-reset doon sa EOT. Tapos sunod mo yung sa K-line, huli yung sa K-line. Kasi pwede ka naman mag-reset, K-line lang. Yung kumbaga magbubura ka lang ng history. Pero yung kasama yung EOT, doon kasi pumapalya, ganoon din yun, jajamperan mo yun. Pero hindi sabay yun. Hindi sabay yung jajamperan. Pwede rin pala sabay, pero magkaibang na yun. Iba na yung takbo ng reset ng pagsabay mo siyang ginamper. Pero pinaka-the best, huwag mo siya pagsabayin. Unahin mo yung ECT, sunod mo yung sa K-line. Ang na-experience ko kasi sa Honda Beat yun, galing kasa, bago pa eh. Mga isang buwan pa lang at tinatakbo. Pero kapag ka malayo na tinatakbo niya, namamatayan. Ang ginawa ko nun sir, sabi nila, parang TPS reset nga daw yon. Pagka nakasaksak pa yung sa K-line mo, tapos dediretso mo, isaksak mo rin yung EOT, tapos switch on ng ignition, bilang ka lang ng ilang segundo, tapos magpa-pass blink. Okay na daw, confirmed na yon. Yung simula nung ginawa ko, hindi na bumalik yung problema ng Beat. Ayun, sir. Pwede kasi ganun ang gawin natin kapag nangyari yung sa pit. Marami kasing pwedeng paraan sa pit, kaya wag agad tayong pupunta doon sa mga palit resistor, palit computer box. Minsan kasi sir, aralin natin yung bawat sistema ng Honda. Minsan spark plug lang, minsan TPS lang ang sira. O minsan spark plug cap lang ang sira. Kung ano lang pinagagawa mo, yung cap lang palang sira, bumaba pala yung pinaka ohms ng spark plug cap. Ayan. So sa Honda naman, ang ohms niyan ay 5 ohms lang spark plug cap niyan. Kaya kapag nag-below ka na sa 4.6, mga ganon, o 4.7, pumapalya na yung Honda, minsan din na umaandar. Observe na tayo, troubleshoot tayo kung ano ba talaga yung problema ng Honda bago natin bigyan ng conclusion na ang sira talaga ay dyan. Yung mga ganong mga sistema, mga sir, yung mga sinishare ng mga kasama, take note nyo yan kasi baka ma-encounter nyo yan, ganun agad ang gawin natin. Kopya, sir, kopya. Question pa? Meron pang share? Ano ba pag-i-share? Sir, balikan ko lang yung output ng ECU, sir, na 3-pin voltage sa Yamaha para mapaikot yung magneto. 35 maximum yun, di ba? Yung sa Yamaha, sir. Paano, sir, pag hindi na umabot sa ganong voltage, palit ECU na yan? Hindi agad tayo siya mag-conclusion sa palit ECU agad. Titingnan natin yung input. Titingnan natin yung source. Baka lobat lang yung battery, palit ka ng ECU. Tingnan Okay, copy, sir. Tulad ng nasa topic niyan, may replay naman yan mga sir, pwede niyo panoorin. So, tingnan natin yung kalagayan ng ng input, ng relay, ng line, ng mga terminal, baka lost contact lang o sira yung relay. So, ang sinasabi ko lang dyan sa output, yung max na abutin niya ay around 35 volts sa Yamaha,
around 50 volts naman sa Honda. Yan kasi ang karamihan na pag nagte-test ako niyan para makita ko na mapagana ko talaga yung magneto papaikot ko. Kasi pag hindi mo nakita or hindi mo na ipalabas yung kanyang output, hindi mo mapapaikot yung magneto, hindi mo mapapaandar o mapaparedondo yung motor gawa na mababa yung voltage. Ngayon, hahanapin mo yan kung ang sira ba doon sa source, sa socket, sa relay, sa ECU, sa output, or doon mismo sa magneto. Step by step, lagi tayong pag nagtotroubleshoot, step by step tayo. Huwag agad doon sa conclusion na yun agad na sira. Step by step bago tayo ano, magsabi sa customer, sir, may problema po yung filter box mo. Kasi confirm na po ganito. Parang ganun ganito. Huwag agad sa ganun ang sira. Kailangan confirm talaga. Opo. Sir, ako sir, na-experience ko yung sa ibang motor shop, tropa ko rin kasi, kada sasaksak niya yung supply nung starter sa may on the click sir, namamatay yung yung panel. Namamatay siya. Sabi niya, palit ECU na. Pero pag hinugot niya, yung panel nabubuhay. Why? Buhay. Pero pag sinaksak niya, patay. Pinuntahan ko siya kasi ibang motor shop po. Tropa ko siya. Tinulungan ko siya. Tapos sinabihan ko siya. Sabi niya, ginawa niya doon lahat. Bypass niya na. Pero kulang lang pala siya kulang lang ng power supply, sir. Positive supply. Kaya pala namamatay yung panel. Yan yung titingnan natin mga sir, yung shortage. Magkaiba mga sir ang niresetahan niya na ng sabi ko sa kanya, sir, kumuha ka ng mahabang wire. Kumuha ka ng mahabang wire. Rekta mo sa susian sa may accessory. Tapos rekta mo ron sa may sa may relay na kulang ng supply. Yun, ginawa niya. Kumandar. Hindi na napabil tuloy yung customer ng ECU. Honda Click 125. Yan din yung na-encounter ko sa Cebu na pagpunta ko nakaraan. Tagal na problema minsan pagka nalulubak, bumabalik yung power. Minsan pagka okay naman. Pero karamihan humihina. Power supply, sir? Tingnan namin supply. Battery, 12 volts naman. Pagdating doon sa wire, 12 volts. Sa fuse, 12 volts. Pagdating sa taas, wala. Lahat ng fuse, sir, yes. 1.1 volts. Wala. Parang shortage tawag. Kaya sa pagkagawa din ng motor, hindi natin iasa sa isang tools. Minsan gumagamit tayo. Hindi lang test valve. Kasi minsan ang test valve, tinitignan lang natin yung ilaw, pero hindi natin tinitignan yung pasok ng voltage. So tulad nga nung nakaraang training, sabi ko sa tinuro ko na sa 12.4 na nakalagay doon sa battery na minimum voltage, dapat 12.4 talaga lagi ang pinaka-minimum niya. Para pag susi mo, lahat ng mga sensor na apat na major na yon, tig 12 volts papasok doon na hatiin yung 12.4 na yon, 4 ampere na yon. 12 yun. Kasi kapag ang battery mo ay eksaktong 12, pag susi mo yan, sigurado yan, darating doon sa mga sensor, 11.8, 11.9 na lang. Kulang na voltage. Napakalaking halaga ang point na voltage sa mga FI para magtulong ko si Andal kapag o yung mga sensor magmamalfunction kapag mababa. Sir, may hiram ba tayong tools na nagagamit para pag nagtitester tayo, nalalaman natin yung mga volt na value? Sir, ang ginagamit ng tester ay yung ito marami na gumagamit to. Ito kasi sa akin eh. Ito lang yung iPhone. iPhone to eh. Ito lang gamit ko sir. Automatic siya. Itong tools na gamit ko. Digital siya. Effective yan, sir. Tapos ipadetekto ng wire kung may putol. I-solve ko doon sa mismong linya. Pag may live, mayroon siyang detector dito ng live. Ano yan, sir? Pambenta mo? Wala nang dati. Marami akong binibenta nito. Kaso natamad na ako magbenta nito kasi gawa ng laging walang stock ng supplier. Gusto nyo, bumili na lang kayo sa online. Maghanap na lang kayo dun sa Lazada o sa Shopee. Marami sa Lazada. Pangalan to, Aning.
6.6 version. Sa meron din sa Inco. Meron din sila niyan. Okay. Kaso lagi Sige, mo lang sige. stock. Magkano naman, sir? Around 600 to 700. Dati kasi mga sir, kinukuha ko lang to. Meron din 800, depende sa version. Ang kuha ko dati nito nasa 780 yata. Tapos minibenta ko siya ng 1 month sa every time na may training ako wala. Sold out kasi siya, tapos problema yung supplier. Wala nang stock lagi, kaya natamad na ako mag-order. Kaya ginagawa ko na lang sa mga customer. O yung mga doon na kayo bumili sa online. At nakakatamad kasi minsan mag-ano ba walang stock eh. Yung Hindi sa tulad Sipik, sa CKP sensor mo, sir, meron ka pa? wala na nga rin siya, wala na nga stock sa supplier eh. Siguro nung nag-training ako, ang daming bumili. Sabi niya, tuwa nga sabi, ang daming bumili na sundan to sa kanya, marami daw order. Sabi ko, ayos yan. Wala sa online, sir. Hindi makita eh. Pero bili kayo ng isang klase. Nakabili ko lang doon sa online. Bili nyo isang klase mga sir, yung gawa ni MTech. Pwede rin yun. Yun nga hinahanap ko, sir. Wala eh. Mamaya hanap tayo sa GC. Hanap ako sa online. Pag meron pa, bilhin nyo agad. Sabi tayo mga Noted, link. noted, sir. Kung ako pa bibili, tutumbuhan ko pa yan eh. Hindi pa eh. Ang problema, wala akong stock doon. Ako naiinis eh. Sayang din naman sa nakikita eh. Kaso pag wala yung stock ang supplier, hindi ko na kinukontak. Mga magkakano naman yun, sir? Ang security tester nasa 1.4 yata, 1.6. 1.4 siya. Last na bili ko, mga last 2 weeks. Sama shipping yan. May shipping pa yan eh. Mga 1.5, 1.6 yan. Mga ganun. Free lang yun sa akin, sir? Free Ah. lang. Free lang. Minsan free. Minsan babayaran yung shipping. Ang ganun. Sir, tanong ko, yun sir. Indonesia. Aning lang talagang malakas. Sir, tanong ako, sir, paano ba magkabit ng CKP wiring sa CKP tester, sir? Hindi ko po nakita sa training, sir. Yung magkabit ng... May rewind sir ah. Panoorin mo rewind. Hindi ko nakita sa video, sir. Posible naman nun. Meron yan. Sige, sir. Titignan ko ulit, sir. Kasaksak mo lang naman yan. Wala namang wiring yan. Kasi nakasakit yan eh. Ito. Yung sakit yan mga sir. May sakit yan nakasama. Kasaksak mo lang dito yan eh. Wala namang ibang pupunta. Hindi naman sa Honda, sir. Yung Honda, sir. Sa Honda Click ata, sir, yung sinasabi niya. Ha? Yung sa Honda Click, parang iba kasi. Sa Honda, iba. Iba sa Honda. Mas maganda nga maglabas sila ng yung may sakit talaga eh. Aplikado sa Hindi, Honda. may manual naman pagka nakabili ka ng ng CKP may tester. kasama yung papel. May kasama yung may manual. Lingwahe. Huwag mo na lang basahin yung lingwahe, hindi talaga mabasa. Tignan mo na yung mga coding kung saan tinutusok. Yung malapit-lapit sa color, yung words. Ganyan pa, sir. Iba kasi ang lingwahe nila eh. Ganyan ba na, sir? Sir, yung nabili ko, yung may kukonik mo sa battery. Positive, negative. Tapos i-on mo lang yan. Positive, negative talaga yun, sir. Meron yan. Apo, tapos ayun yung nabili ko, sir. Tapos may sakit ng Yamaha at Honda. Tapos ikutin mo lang yung magneto, malalaman mo na yung ilaw. Ilaw lang lalabas. Pero itong mga sir, hindi mo makikita kung sira or hindi ang CKP kasi nakamagnet na agad. Tanggalin nyo mismo yung magneto. Kung tanggal nyo na magneto, Hindi, sir. Namamatay, sir, yung ilaw. Pag naka-full close, hindi tumatama yung magneto. Namamatay. Pero pag ikot mo na yun, lahat ng ilaw bubukas. Sa akin kasi pagka binubunod ko kasi pag nakasaksak yung magneto, may ilaw eh. Yung mahina eh. Hindi mo makita yung tamang pagkalimit. Binutin mo na lang. Kasi iba yung pagte-testing. Kapag nakakabit yung magneto, may ibang style naman doon. Tinetesting ko yung pasok naman sa ECU. Ibang naman yan, ibang topic. Medyo malalim naman yun. Bali, nag-ano ka na lang ng bakal, sir. Nagtatap ka na ng bakal kung gumagana yung yung CKP. Di ba minamagnet yun? Magnet. Magnet magnet pala, magnet. Magnet pala, no? Sige, sir. May pumunta kasi dito galing sa kasa. Ang matagal niyang problema, yung NMAX niya, hindi niya mapaandagawa ng bumili na siya ng bagong CKP, hindi pa rin umaandar, kaya duda na siya, sira ang computer box. Yun nga,
tagal niyang ginagawa yung motor, halos araw niya ginawa, 3 araw yata niya kinakaligo. Hindi, mapatino-tino. Bumili siya ng CKP, hindi pa rin tumino. Dito, pagdating dito, sinalpakan ko lang yan, 5 minutes to 10 minutes. Ayun na, mandar na yung motor. Tinester ko lang. Sir, di ba may ano yun, sir? Ilan nga pala yung pwede umandar sa Y-Connect? Yung data, no? Yung, Pag bibili ka ng ano, CKP, di ba may data yun kung aandar ba sa Y-Connect o hindi? yung keyless sir magkaiba. Hindi under yung keyless sa Keyless pala. Oh, kaya maselan yung keyless. Mas maganda dyan kapag may mga keyless kayo ng motor, alasin nyo, tsaka testerin nyo, tingnan nyo yung voltage. Depende sa value. Matataas ang competitive. Mga ilang voltage yun, sir? Ayun nga sir, pagka may motor kayo na keyless, testingin nyo, kayo mismo kumuha ng reference. Kasi ang Okay. pinag-ipos Thank you, nyo, sir. puro disusi yan eh. Wala ka sa keyless kayo dito. Kaya wala akong may pakitang voltage. Every time Yung may sa yung sa kilay ng version 3 na Click sir, may ano sakit kayo nun? akin, wala akong sakit nun. Meron ako nun sa diagnostic tools, diretso sa tools. Pang MSC meron, pero wala akong pang ano sa akin. Naubos na rin dati, dami ko stock eh, dami kasi bumibili dito. Sige, Hindi noted ko na sir. rin makatupag talaga yung mga bumibili. Kaya hindi na ako nag-stock. So siguro pagka natapos ko na yung isang project dito, kasi yung isang project dito, ngayon pa lang din ano eh, ngayon ko pa lang din pinatapos kasi gawa ng dami. Kulang pa sa ano, no? Ito yung sir, may kulay no. Ayan o. Kinulayan Ganda. ko kakito. Kinulayan ko ng kaibang kulay para pag nakita mo may bago. So, yun mga sir. Umabot na tayo sa time natin, 11. So, next time ulit na training natin, about naman doon sa mechanics guide, mechanic. Every time nagagawa tayo. So, same pa rin sa mga sir gawa kayo ng assignment. Depende sa napakinggan ngayon, yan ang role natin para maipasok namin kayo sa official GC. Kasi ang official GC, doon ko sinisend yung mga tutorial. Hindi ko nilalagay yan sa mga GC ng ganyan. So, sana makapasok kayo sa mga official GC para tuloy-tuloy yung pag-aaral nyo. Hindi mabitin yung aral natin. Then, thank you sa mga team natin na nandito na umattend, nakinig. Yan. Sir Iwork, si GM, nandito sila. Thank you sa mga participants din na umattend ngayon. Then, sana nakatake note yung iba para pag gumawa ng assignment, hindi magkakaiba. Dapat mas maganda, detalyado para ang kagandahan yan mga sir, pag detalyado. Halimbawa, yung ginuhit mo, lumipad, napulot na ibang mekaniko, hindi kasi may pangalan doon nakalagay. Submitted by, submitted to. Mamaya mapulot ng mekaniko, hindi niya maintindihan yan, ibalik sa'yo yan, ibas ka pa eh. 'Di ba? Namulot na nga lang eh. Minsan may ganun eh, namumulot na nga lang eh. 'Di ba? Mas maganda maintindihan naman ang pupulot. Ganun lang mga sir. So maraming thank you sa mga umattend. Salamat sir. Thank you, thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you for